Juan, ha? Kakalbuhin kitang buwisit ka. Akala mo siguro hindi ko napansin yun kanina na inaakit mo asawa ko, no? Aray, nasasaktan po ako, Manang. Bitiwan niyo po ang buhok ko. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Hindi ko po inaakit si Manong Paulo. Anong hindi? Kitang-kita ko kung paano ka magpaawa sa asawa ko kanina para amuin ka. Itatanggi mo pa? Ano akala mo sa akin, tanga? Ha? Manong, ano pong gagawin niyo sa akin? Bitiwan niyo ako. Shh! Huwag kang matakot. Sandali lang naman to eh. Hindi ka masasaktan. Huwag po, Manong. Maawa po kayo sa akin. Ha? Mayet? Ano nangyari sa mukha mo? Bakit dumami ang mga bukol? Ano to? Uod? Napakaraming uod. Tulong! Tulungan mo ako, Paulo! Huwag ka lalapit sa akin. Lumayo ka. Layuan mo ako. Taon 1987, Siargao, alas 5 ng hapon, sa malaking bahay na bato sa tahimik at simpleng baryo sa naturang probinsya. Nung mga sandaling yon, abala si Jelay sa pagtadtad ng karne ng native na manok nang makarinig siya ng ingay sa labas. Mac, sarado na ba yung tarangkahan natin? Oo naman, nilagyan ko na ng padlock yung kadena. Bakit ba? Naku, di ba hindi pa umuwi si Manong Paulo? Paano makakapasok yun kung inilak mo na? Huwag ka mag-alala at may susi naman yun. Tsaka siya naman na nagsabi na laging ilalak yung tarangkahan paghapon na para walang basta nakakapasok na kung sino-sino lang. Pero parang may naririnig kasi akong tumatawag sa labas eh. Parang boses ni Aling Bining. Yung talaga matandang yun? Aalis nang walang pasabi tapos ngayon mangiistorbo na may mga ginagawa. Kung makasigaw pa sa labas, akala mo may sunog. Kulang na lang, lumawit pati tonsils niya kung makatawag eh. Ikaw naman, naririnig mo rin pala hindi mo pa pagbuksan. Pareho tayo malilintikan yan kapag nagalit yon. Di magalit siya. Sino ba siya sa bahay na to? Palamunin din lang naman sila ng anak niya. Ito naman, sige na oh. Pagbuksan mo na at kawawa naman yung tao. Ay, sus! Hayaan mo na muna siyang bumula ang bibig dun sa inis. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magbukas dun sa tarangkahan. Malansang kamay ko eh. Tsaka baka pag ako nagbukas eh, awayin lang din ako noon. Ikaw na lang. Sabi na nga ba eh. Ay nako, sige na, bubuksan ko na. Inis na ani ni Makoy. Yamot yun na lumabas upang pagbuksan si Aling Bining. Ngunit pagdating niya sa tapat ng tarangkahan, parang nais niyang matawa nang makita ang itsura nito. Salubong na naman ang kilay at hindi maipinta ang muka dahil sa galit. Mga bingi ba kayo? Kanina pangawit ang alangal ako sa kasisigaw dito. Ngayon lang may lumabas sa inyo. Ay, kayo po pala, Aling Bining. Naku, pasensya na po. Hapon na po kasi kaya isinara ko na itong tarangkahan eh. Ay sus! At bakit? May magnanakaw na ba sa ganitong oras? Nangangatwirang ka pa? Ang sabihin mo, tatamad-tamad lang kayo. Sambit pa ng matanda habang kinakalag ni Makoy ang kadena sa tarangkahan. Bahagya niya pa lamang yun nabubuksan, inis na itinulak na siya nito at agad na humakbang papasok. Nang mapansin noon na nakasunod siya ay bumaling yun sa kanya, saka muling nagtatalak. Sa susunod maging alisto naman kayo kung may tao sa labas. Hindi yung pinaghihintay niyo muna na matagal. Aba, paano kung importante palang kailangan? Di patay na bago niyo papagbuksan. Ay nako, makapal pa sa swelas ng sapatos ang pagmumukha ng thunders na tsaka na to eh. Ano ka mo? Ano makapal ha? Bubulong-bulong ka pa rin, akala mo hindi kita naririnig. Nako, maliho kayo ng dinig, Aling Bining. Ang sabi ko, pasensya na. Masyado po kasi kaming abala ni Jelay sa kusina kaya hindi ka po namin narinig agad eh. Ayun! Kaya naman pala. Hindi niyo ako narinig kasi abala na naman kayo ng mutsatsang yon sa pagchichismisan. Parang hindi naman po yata tama na tawagin niyo ng ganyan si Jelay. Oh, bakit? Mali ba ako? Mutsatsa naman talagang babaknitang yun dito ah. O baka naman may iba ka pang alam na papel ng hampas lupang yun sa pamamahay na to. Ano bang ibang papel ang pinagsasabi niyo dyan?
Hindi ho porket nanay kayo ng asawa ni Manong Paulo, pwede nyo nang tawagin si Jelay ng ganyan. Hindi po basta katulong si Jelay dito, no? Aha, ganon. Kung hindi pala alila, baka kulasisi ng tiyo mo, ganun ba? Masyado naman yata malikot yung imahinasyon nyo, Aling Bining. Ang dumi nyo mag-isip, parang apo na po ang turing ni tiyo kay Jelay dahil halos dito na siya sa bahay na to lumaki. Oh, ano naman ang pakialam ko kung dito na siya lumaki? Ang dami mo namang sinasabi. Asa na nga pala si Mayet? Nasa kwarto ho. Teka ho, tatawagin ko. Galit ka? Hindi ho. Mukha ba akong galit? Hindi naman Huwag mo na lang tawagin. Tutuloy na lang ako sa kwarto niya. Nanlalaki ang butas ng ilong na napatangan na lamang si Makoy sa pagiging arogante ng matandang babae. Pakiramdam niya ay gustong mangatog ng kanyang kalamnan sa labis na pagpipigil na hindi hablutin ang buhok noon dala ng kanyang panggigigil. Napapailing na nasundan na lamang niya yon ng tingin. Hindi niya maintindihan kung bakit pumayag ang Manong Paulo niya na tumira ang ina ng asawa nito sa pamamahay na yon. Marahil ay parte pa yon ng pagrerebelde ng pinsan sa kanyang tiyuhin. Pagkatapos noong maglayas at mawala ng 7 taon, nagbalik yung may kasamang 2 palamunin. Naiinis na bumalik na lamang siya sa kusina upang tulungan si Jelay. Ay nako Jelay, mabuti na lang talaga't hindi ikaw ang nabungaran ng mahaderang Aling Bining na yon. Kung ikaw siguro nagbukas sa kanya, baka inokray-okray ka lang at dinarag nung matronang yon. Bakit? Ano bang ginawa ni Aling Bining at para yatang gigil na gigil ka na naman? Sino ba naman ang hindi manggigigil sa bruhang matandang yun? Kung ano-anong kabulastugan ang lumalabas sa bibig, nakakapanginig talaga ng laman Ay, huwag mo nalang pansinin kung ano man yung mga sinabi ni Aling Bining sa'yo. Baka mamaya, magsumbong pa yun kay Manang Mayet magagalit din yun sa'yo. Di magalit siya. Pakialam ko ba? Hindi ako natatakot sa kanila ng nanay niya mukhang ulalo na tinubuan ng paa. Ay nako, alam mo ang mas mabuti, pakisamahan na lang natin sila na maayos. Kung si Lolo Damian nga walang magawa sa desisyon ng anak niya tayo pa kaya? Si Tiyo na nga lang ang iniisip ko Kaya nga kahit pikon na ako nagtitimpi pa rin ako. Kaya ikaw, hanggat maaari, iwasan mo yung mag-inang yun. Mukha kasing mainit ang mata sa inong 2 yun, lalo na si Aling Bining. Huwag ka mag-alala. Alang-alang kay Lolo Damian, kayang-kaya kong tiisin ang ugali ni Manang Mayet at Aling Bining. Napakalaki ng utang na loob ko sa kanya kaya hindi ko hayaang magkasamaan na naman sila ng loob ni Manong Paulo nang dahil lamang sa akin. Malalim na napabuntong hininga na lamang si Makoy sa naging tugon ni Jelay sa kanya. Saglit na tumutok ang mga mata nito sa maamong muka ng dalaga. Kung hindi lang mahalaga sa kanya ang kanilang pagkakaibigan, marahil ay noon niya pa yun niligawan. Maganda na kasi at mabait pa si Jelay, mga katangian na minana nito sa kanyang ina. Anak si Jelay ng dating labandera ng Tiyo Damian niya na si Isabel. 14 pa lamang ang babae nang manilbihan noon sa pamilya ng kanyang tiyuhin. Maaga rin kasi yung naulila at walang kamag-anak na nais tumingin sa kanya, kung kaya't kinupkup na lamang siya ng kanyang Tiyo Damian bilang labandera kasama ng sakitin nitong asawa. Naging malapit si Isabel sa buong pamilya, lalo na sa anak ng mga ito na si Paulo. Magkaedaran lang kasi silang 2. Nang pumanaw ang nakatatanda sa pamilya ay nanatili pa rin si Isabel sa bahay ng kanyang mga amo. Umalis lamang siya nang magpakasal na sa ama ni Jelay. Ang ama ni Jelay ay dayo lamang sa kanilang lugar. Ngunit dahil mahusay sa trabaho at magaling makisama, nakagiliwan ito ng Tiyo Damian niya, kaya't ginawa nitong katiwala sa malawak na niyugan ang mag-asawa. Ngunit simula naman noon ay naging madalas ang pagtatalo ng mag-amang Damian at Paulo. Hindi nagustuhan ng matanda ang patuloy na pagiging malapit ni Paulo kay Isabel dahil meron na yung asawa. Iniisip nito na makakasira sa reputasyon ni Isabel bilang babaeng may asawa ang palaging pagbuntot ni Paulo sa kanya.
Anak na rin kasi ang turing ng matanda kay Isabel, pati na rin sa kanyang asawa. Lalo pang napamahal sa matanda ang dalawa nang ipanganak si Jelay. Nakagiliwan din yon ng matanda dahil nakuha niya ang katangian ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang inang si Isabel. Ganoon pa man, tila hindi lamang ugali at kagandahan ang minana ni Jelay sa kanyang ina. Para kasing tuksong pati kapalaran nito ay naulit sa dalaga. Magkasunod din kasing pumanaw ang kanyang mga magulang, 5 buwan pa lamang ang nakalilipas. Naiwan ang dalaga na balot ng mga utang dahil sa magkasunod na gastos sa pagpapalibing sa kanyang mga magulang. Kaya tuluyan na itong tumigil sa pag-aaral at napilitang magtrabaho na lamang. Kinuha naman siya ng kanyang tiyuhin bilang kasambahay upang makabayad sa mga utang sa pagpapagamot noon sa kanyang ama. Matagal kasing naratay sa sakit na kanser sa buto ang lalaki bago yon pumanaw. Samantala, agad namang tinungo ni Aling Bining ang silid ng mag-asawang Paulo at Mayet upang magsumbong. Oh, Nay, ba't nandito pa kayo? Akala ko ba sasama kayo kay Nanang Rosa sa sayawan ng Mr. and Mrs. sa kabilang baryo? Ay nako, hindi na. Nawalan na ako ng gana. Buwisit kasi yung mga kasama natin dito sa bahay. Bakit ho ba? Ano na naman ang nangyari? Bumalik lang sana ako dahil maliligo lang ako't magbibihis. Sukat ba naman yung lalaking pamangkin ng biyenan mo ang tagal akong pinagbuksan ng tarangkahan. Alam na kasing nasa labas lang ako isinara pa. Bakit hindi nyo na lamang tinulak yon gasino lang naman yung harang na bakal. May tutulak ko ba yun kinadena ng mga lintik na akala mo tatakas yung tarangkahan. Kung bakit ba kasi hindi pa palayasin ang asawa mo rito yung mga yan Nay naman, mag-isip nga kayo. Kapag pinalayas natin yung dalawang yon, sino nang gagawa dito, Aber? Ay, kung sa bagay, pero tiyakin mo lang na di mabibilog ng dalawang yan ang ulo ng asawa mo, lalo na yung si Jelay. Napapansin kong iba ang mga tingin ni Paulo sa babaeng yon. Huwag ho kayong mag-alala, Nay. May iba akong plano. Tsumitsyempo lang ako. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mong yan? Opo, kaya huwag niyo nang alalahanin ng dalawang yon. Ako nang bahala sa kanila. Buti pa sumama na lang kayo kina Nanang Rosa para mawala yung init ng ulo nyo. Pagtataboy ni Mayet sa kanyang ina, pagkatapos yung abutan ng pera ay tumungo na ang babae sa kusina. Ngunit agad na dumilim ang muka nito dahil sa selos nang maabutan doon si Paulo na kausap si Jelay. Ganun pa man, hindi siya nagpapahalata. Mabilis siyang lumapit sa asawa at kumapit sa braso nito na animoy sawa. Pasimple pa niyang tinapunan ng matalim na tingin si Jelay na hindi malaman kung saan ibabaling ang tingin. Narito ka na pala. Ba't di ka muna nagtuloy sa kwarto para magbihis? Nagugutom na kasi ako kaya dito na ako sa kusina dumiretso. Ganun ba? Naku, tamang-tama. Malapit nang maluto yung ginataang manok ko sa langka, tsak na marami kang makakain. Sa sinabing yun ni Mayet, tila gustong umangat ng kilay ng dalaga. Hindi naman kasi siya ang nagluto ng sinabing ginataang manok na sinahugan ng langka. Walang iba kundi si Makoy. Ni hindi nga yun tumutungtong ng kusina sa oras ng pagluluto. Pumupunta lamang doon ang babae kapag sa tansya nito ay nakaluto na sila o pagdarating na ang kanyang asawa. Wow! Alam na alam mo talagang paborito ko Siyempre naman. Siya nga pala, nasan si Makoy? Ay, nasa likod bahay. Inutusan ko mamitas ng sili. Bagay na bagay kasi sa ginataang manok yung medyo may kaunting sipa ng anghang Naku, oo nga pala. Mahilig ka nga pala sa maanghang. Galing ako kanina sa likod bahay Nakalimutan ko pang mamitas ng sili. Malambing na ani ni Mayet sa asawa. Bahagya pa itong yumakap sa lalaki na animoy pusang naglalambing. Hindi naman malaman ni Jelay kung saan ipapaling ang kanyang muka. Nahihiya siyang tumingin sa dalawa.
Hindi siya makaalis dahil natatakot siya na baka masamain na naman ito ng babae. Lagi kasi siyang nakakahanap ng dahilan para magalit kay Jelay. Isa pa, nakaharang ang mag-asawa sa may pintuan. Napayuko na lang tuloy siya dahil sa magkahalong hiya at takot. Nakahinga lang siya ng maluwag nang muling magsalita si Mayet. Ano pang hinihintay mo riyan? Hindi ka pa ba kikilos para maganda na lamesa? Maglabas ka na ng mga pinggan at ako nang bahala rito. Ay, mabuti pa nga, Jelay. Gutom na ako eh. Maglilinis lang muna ako ng katawan at magbibihis. Pagkatapos ay susunduin ko na rin si Papang sa kwarto niya para sabay-sabay na tayong kumain. Sige, dalian mo lang at baka lumamig ang pagkain. Nang makaalis si Paulo, saka lamang nakakilos si Jelay. Nakaharang kasi yun kanina sa may pintuan. Hindi niya mawari sa sarili kung bakit siya ginagapangan ng kilabot sa tuwing lumalapit yun sa kanya. Tila may kung ano sa presensya nito na nagpapatayo sa mga munting balahibo niya sa katawan. Pakiramdam ni Jelay, bigla siyang binabalot ng magkahalong kaba at pagkabalisa kapag tinitingnan siya ng lalaki. Naisip na lang niyang marahil dahil hindi siya sanay na may ibang lalaking kasama sa bahay na yon, maliban kay Mang Damian at sa kababata niya na si Makoy. Siya nga pala, Pang. Masyado na palang matataas yung mga puno ng nyug dun sa lupa ni Miguel. Napadaan kasi ako ron nung isang araw eh. Mabuti pa siguro ipaputol nyo ng mga yun. Pagbubukas ni Paulo ng usapan habang kumakain, bagay na nagpaangat ng ulo ni Jelay. Napatingin siya sa dako ni Paulo. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Ang tinutukoy kasi nito ay ang lupang naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa pagkakaalam ni Jelay, nabili yon ng kanyang ama sa matandang amo nito. Sa katunayan, may hawak siyang mga legal na dokumento bilang katibayan. Hindi tuloy niya naiwasang hindi mapaisip dahil sa sinabi ng lalaki. Parang may iba siyang pakiramdam sa himig ng pananalita noon, lalo na nang banggitin nito ang pangalan ng kanyang ama. Huwag mo nang problemahin yon. Si Jelay na ang bahala sa mga yon. Tutal siya naman ang may-ari. Siya ang may karapatang magdesisyon tungkol doon. Isa pa, may buyer na yata si Jelay sa mga punong yun eh. Hindi ba, Iha? Opo. Hinihintay ko lang pong maging nyug na rin yung iba bago ipaani. Sayang din naman po kasi yung mga yon. Nanghihinayang ka pala eh. Bakit mo pa ibebenta? Puputulin na rin naman yon kasi may edad na. Kaya kailangan ng palitan. Isa pa, marami daw babayarang utang si Jelay kaya kailangan niya ng pera. Ganun naman pala eh. Bakit hindi na lang yung lupa mismong ibenta niya para makabayad siya ng utang? Bakit ba kasi pinoproblema niya yung utang ni Jelay, Manang? Kinakausap pa kita? Sabat ka ng sabat hindi naman ikaw ang kausap ko. Mataray na sambit ni Mayet sa nabiglang si Makoy. Dudugtungan pa sana nito ang sinabi, ngunit nagulat siya nang marahas na pinalo ni Mang Damian ang lamesa gamit ang kanyang kamay. Walang nakaimik sa kanila nang padaskul itong tumayo at madilim ang muka na iniwan ng lahat sa hapagkainan. Nag-aalalang sinundan ni Makoy ang kanyang tiyuhin. Hindi naman mapigil ni Jelay na makadama ng tensyon. Hindi niya tuloy na malayan na bahagya na palang nanginginig ang kanyang kamay na may hawak na kutsara. Ayos ka lang ba, Jelay? Parang nanginginig yata yung kamay mo. Ayos lang po ako. Natakot ka ba kay Papang? Hindi po. Nagulat lamang po ako. Huwag mo na nang pansinin yun. Matanda na kasi kaya madali nang uminit ang ulo. Sige na, ituloy mo na yung pagkain mo. Nakangiti pa na ani ni Paulo kay Jelay. Hinaplos pa nito sa ulo ang dalaga at bahagyang ginulo ang buhok. Hindi alam ni Jelay kung bakit biglang nanayo ang kanyang balahibo sa ginawa ng lalaki. Bigla siyang nakadama ng hindi komportable. Napapiklag pa siya nang di sinasadyang dumampi ang kamay noon sa kanyang balikat. Lalo pa siyang nakadama ng tensyon nang makitang masama ang tingin sa kanya ni Mayet. Paulo,
Alam kong hindi ako tanggap ng papang mo, pero hindi naman yata tama na bastusin niya ako ng ganito sa harap ng pagkain. Mayet naman, pati ba naman yung mga simpleng bagay na ganun gusto mo pang palakihin? Simple ba sa'yo yung pagdadabog na yon? Hindi mo na nga ako pinagtanggol doon sa matanda, pinalalabas mo pa na makitid ang utak ko. Bakit? Hindi ba? Mabuti pa nga sa'yo si Jelay, marunong umintindi sa matanda. Ah, ganon. Ngayong kinukumpara mo na ako sa isang tsimay. Iniinsulto mo ba ako? May limitasyon ng pasensya ko, Mayet Kaya mabuti pa tumahimik ka na. Baka hindi kita matansya, samain ka na sa akin. Pakiramdam ng babae, para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa sinabing yon ng kanyang asawa. Bakas sa tinig nito ang pagbabanta. Ang malamig at matigas na ekspresyon ng mukha nito ay nagbigay sa kanya ng bahagyang takot. Saglit na nag-iba ang tingin niya sa lalaki. Tila hindi na yon tulad ng dati na madali niyang nakukuha sa mga salita at kaunting drama. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang si Jelay na magligpit ng kinainan nang pare-pareho tayo makapagpahinga na maaga. Pagkasabi noon, agad nang tinalikuran ni Paulo ang dalawa. Madilim naman ang muka na binalingan ni Mayet ang noon ay ninenerbyos na si Jelay. Ibinuntun nito sa dalaga ang galit na kanina niya pa tinitimpi. Agad nitong sinampal si Jelay na noon ay nag-uumpisa ng magligpit ng kanilang pinagkainan. Sa gulat ng dalaga, nabitawan niya ang hawak na mga pinggan. Lumikha ng ingay ang mga yon nang bumagsak sa sahig, bagay na lalong nagpainit sa ulo ni Mayet. Manang, ano pong kasalanan ko? Bakit niyo po ako sinampal? Nabitawan ko tuloy yung mga plato. At talaga may gana ka pa magtanong, gaga ka? Singhal ni Mayet sa dalaga. Hinablot nito ang buhok ni Jelay sa kamariing sinabunutan yon. Sinadya rin niyang hinaan ang pagsasalita upang hindi marinig ng ibang kasama nila sa bahay ang kanyang mga sinasabi sa dalaga. Bitawan niyo po ang buhok ko, Manang! Anong bitawan, ha? Kakalbuhin kitang buisit ka. Akala mo siguro hindi ko napansin kanina na inaakit mong asawa ko, no? Aray! Nasasaktan po ako, Manang! Bitawan niyo po ang buhok ko! Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Hindi ko po inaakit si Manong Paulo. Anong hindi? Kitang-kita ko kung paano ka magpaawa sa asawa ko kanina para amuin ka. Itatanggi mo pa? Anong akala mo sa akin, tanga? Ha? Maawa na po kayo sa akin, Manang. Ano, gusto mong tulungan ka ng asawa ko, kaya nilalakasan mo ang boses mo? Gusto mo magpaawa na naman? Ha? Ha? Hindi po. Hindi po, Manang. Tama na po. Itong tandaan mo, oras na magsumbong ka sa asawa ko o dun sa matanda, malalagot ka lalo sa akin. Kaya itikaw mo yung bibig mo. Naintindihan mo? Opo. Opo. Nang gagalaiting itinulak pa ni Mayet ang dalaga bago niya yun iniwan sa komedor. Umiiyak namang ipinagpatuloy ni Jelay ang pagliligpit ng mga pinagkainan. Hindi na bumalik pa si Makoy kaya mag-isa na lang siyang nag-urong ng mga pinggan at kalderong ginamit sa pagluluto. Nang makatapos, agad na siyang nagtuloy sa kanyang silid, dala ang isang maliit na ilawan. Pagkapasok niya sa kwarto, ipinatong niya ang ilaw sa lamisita na naroon, saka parang sabik na inilatag ang kanyang katawan sa higaan. Habang nakahiga, tahimik na iginala niya ang paningin sa loob ng maliit na silid na nakalaan para sa mga tagapagsilbi ng malaking bahay na bato. Ang kwartong yon ay dati ring inukupa ng kanyang ina nang naninilbihan pa yon sa pamilya ng kanyang mga amo. Nakaramdam ng matinding lungkot ang dalaga. Hindi niya napigilan ang unti-unting pangiliran ng luha nang maalala ang kanyang mga magulang. Mabigat ang katawan na muli siyang bumangon upang magpalit ng pantulog. Ngunit napatigil siya nang maramdamang tila may pares ng mga mata na nakamasid sa kanya.
Puno ng paghihinala na napatingin siya sa dako ng pintuan. Subalit ganun na lang ang gulat niya nang biglang may lumagabog sa bubong. Kasunod noon ay nakarinig siya ng tila mahinang mga yabag na palayo sa pintuan ng kanyang kwarto. Napapaisip na pinatay niya na lamang ang gasera at nagpasyang matulog. Kinabukasan, maaga siyang nagising upang maghanda ng mga halamang gamot na ginagawang tsaa para sa matandang amo. Ngunit nagulat siya nang makita si Paulo pagbukas ng kanyang pintuan. Nakatayo yun sa harap ng kanyang silid na nakatapis lamang ng tuwalya. Manong, anong ginagawa niyo rito sa tapat ng kwarto ko? Ha? Kuan, maliligo na kasi ako eh. Naisip kong tingnan kung gising ka na. Magpapahanda sana ako ng baon na pagkain. Tulog pa kasi ang manang mo eh. Maagang pasok ko ngayon sa munisipyo. Ganun po ba? Sige po, kukuha lang po muna ako sa likod bahay ng sambong at dahon ng guyabano. Alanganin ng ngiti na sagot ng dalaga. Bigla na naman kasi siyang hindi naging komportable sa presensya ng kanyang amo. Pakiramdam niya talaga na may kakaiba sa mga tingin noon. Ramdam pa niyang sinusundan siya nito ng tingin hanggang sa makalabas siya ng kusina. Nakahanda na ang almusal at baon ng lalaki nang magising naman si Mayet. Kanina ka pa ba gising, Langga? Bakit hindi mo ako ginising para ako na lang ang naghanda ng baon mo? Bungad kay Paulo ng kanyang asawa. Pasimple pa nitong inirapan si Jelay bago yumakap kay Paulo na para bang matagal silang hindi nagkita. Agad namang binaklas ng lalaki ang mga kamay noon na nakayapos sa kanya ng mahigpit. Di na kita ginising kasi nandito naman si Jelay. Pinasabay ko na yung baon ko sa pagluluto niya ng almusal at tsaa ni Papang. Kung sa bagay, para kay pa na may kasambahay tayo rito kung ako rin naman palang gagawa ng gawain sa kusina. O na, sige na, mahuli na ako sa trabaho. Baka maunahan pa ako ni Mayor sa pagpasok. Pagtataboy ni Paulo sa kanyang asawa. Nagtatrabaho ang lalaki sa munisipyo sa tanggapan ng alkalde. Malakas ang kapit ng kanilang pamilya dahil kapitan ng baryo ang ama nito na si Mang Damian. Kilala na ang kanilang pamilya hindi lamang dahil sa koneksyon sa politika, kundi dahil na rin sa laki ng mga ari-arian. Halos pag-aari nila ang mga lupain sa buong baryong yun. Maging sa mga karatig pook ay mayroon din silang ari-arian. Mga lupain na nasanla sa kanila ng kanilang mga kababaryo na narimata. Ang isa sa mga yon ay ang malaking bahay na kanilang tinitirhan. Dati yung pagmamay-ari ng pamilya ni Isabel, ang ina ni Jelay. Ngunit sa hindi inaasahang mga pangyayari na isanla ang bahay na yon, pati na rin ang iba pa nilang ari-arian na naging dahilan kung bakit sila naghirap. Kaya nauwi sa pamamasukan bilang labandera ang nag-iisang apo at tagapagmana sana ni Isabel sa mismong pamilya na pinagsanlaan ng kanilang lupa. Isang mapait na kapalaran na naipasa hanggang kay Jelay. Nang makaalis si Paulo, agad namang binalingan ni Mayet ang dalaga. Oh, anong tinatanga-tanga mo riyan? Ba't di mo pa asikasuhin ang almusal ng matanda? Kanina pa yung naghihintay sa kubo niya, nakatunganga ka pa. Bilisan mo na! Mataray na utos ni Mayet sa dalaga. Halos hindi naman magkanda ugaga si Jelay sa pagsasandok nang biglang bumungad si Makoy. Hindi nun mapigilan na hindi magparinig. Tulungan na kita, Jelay. Para naman may silbi ako. Di tulad nung iba riyan, mga palamunin na nga lang, wala pang pakinabang. Ako bang pinariringgan mo? Kami ba ng nanay kong tinutukoy mong unggoy ka, ha? Uy! At may pumiyok na isa. Kung akala mo kayo yon, di kayo na nga. Bakit nasasaktan ka? Totoo naman kung makaasta kayo ng nanay mo, mukhang alipo nga, akala mo naman mga donya. Pang-aasar pa ni Makoy sa babae. Nakapamewang pa yun at nakataas pa ang isang kilay. Hindi niya talaga maatim ang ugali ng mag-ina.
Kung utus-utusan kasi ng mga yun si Jelay, ay parang ang mga ito ang nagpapasahod sa dalaga. Aba, kung makapagsalita ka sa anak ko, kala mo may karapatan ka sa bahay na ito ah. Hoy, Sampid, baka nakakalimutan mo kung sinong anak ko. Asawa yan na may-ari ng pamamahay na ito. Ikaw? Aba, at gising na rin pala ang isa pang donyang kampupot. Ano po kamahalan? Nasiyahan ba kayo ng husto sa pakikipagyakapan sa sayawan? Majonders na ubod pa ng garutay. Anong sabi mo? Sinong garutay, ha? Naku, Mayet, pigilan mo ako't baka madurog ko ang uso ng butiking yan. Tama na nga yan, Nay. Kay Agay, nakikipagtalakan kayo dyan. Pinapatulan niyo pa kasi ang mga hampas lupang yan eh. Sus, hampas lupa. Tara na nga, Jelay. Baka lumamig pa tong tiyan ni Uncle Damian. Mabuti pa nga. Magsilayas kayo sa harapan ko't panira kayo ng araw, mga bisit. Pahabol pang sigaw ni Aling Bining. Wala yung pakialam kung marinig man siya ng ama ni Paulo. Para sa kanya, kung anong karapatan ni Paulo sa bahay na yon, ay ganoon din ang karapatan nilang mag-ina. Asawa nun si Mayet, kaya nararapat lang na maging amo rin sila sa bahay na yon. Ay nako, kay aga-aga talaga'y pinakukulo ng buwisit na yun ng dugo ko. Kailan ba kasi ang palalayasin ni Paulo rito? Nauubos ng pasensya ko. Maghintay lang kayo, Nay. Pasasaan ba't makakakuha rin tayo ng tiyempo? Mahirap kasing paalisin ang mga yan ngayon kasi wala pang kapalit. Mahirap makakuha mula sa mga taga rito. Makatotohanang sinabi ng babae. Bagamat mahirap ang mga taga-baryo, ay walang may gustong mamasukan bilang kasambahay. Mas gusto pa ng mga yon na magtrabaho sa bukid o sa nyugan. May dahilan ang mga taga-baryo kung bakit. Yun ay dahil ang mga ito ay mga inapo ng mga dating manggagawa at tagasilbi ng isang mayamang pamilya sa kanilang baryo. Ang pamilya ng pinakamagandang dilag noon sa kanilang payak na baryo na dating kasintahan ng ama ni Mang Damian. Walang iba kundi ang lola ni Isabel. Ang pamilya ng lola ni Isabel ang dating may-ari ng halos lahat ng lupain sa kanilang lugar. Mga lupain na nabili ng pamilya nito sa mga praile noong panahon pa ng Espanyol. Subalit nang magwakas ang sistema ng hasyendero, ay pinamahagi ng pamilya ang mga lupaing pag-aari sa kanilang mga manggagawa. Nagtira lamang sila ng ilang ari-arian na sapat upang mamuhay pa rin ng maalwan ang susunod nilang henerasyon. Subalit dahil sa manipulasyon at panlilinlang ng ama ni Mang Damian sa lola ni Isabel, ay naisanla sa kanilang pamilya ang mga ari-arian, pati na rin ang bahay na tanging natirang pag-aari noon. Tulad ng ibang lupang nakamkam nito mula sa mga gipit na kababaryo sa pamamagitan ng pananamantala. Pagkatapos makamkam ang lupa at bahay ng pamilya ng kasintahan, pinakasalan niya ang babae. Magmula noon, hindi na nakaahon pa ang pamilya ng lola ni Isabel. Nagtuloy-tuloy ang paghihirap ng mga ito hanggang kay Isabel at sa anak niyang si Jelay. Siya nga pala, anak. Ano nga pala yung sinasabi mong plano? May naisip ka na ba? Pwede ba, Nay? Tigilan niyo nga muna ako sa kakatanong niyo ng plano-plano na yan. Wala pa nga ako naiisip eh. Abay, nagtatanong lang eh. Bakit ka nagagalit? Baka nakakalimutan mo na ina mo ko. Wala ka rito kung hindi dahil sa diskarte ko. Oo na, wala na akong sinabi. Mabuti pa ikain niyo na lang yung init ng ulo niyo. O kaya magkape kayo. Bahala kayo kung anong gusto niyo. Pagkasabi noon, inis na tinalikuran na ni Mayet ang kanyang ina. Bumulong-bulong na lang din ang nagtimpla na ng sarili niyang kape na si Aling Bining. Samantala, ng mga sandaling yon, sa kubo, napansin ni Mang Damian ang pananahimik ni Jelay. Kanina ka pa walang kibo dyan. May masakit ba sa'yo, Jelay? Oo nga naman, Jelay. Kanina ka pa tahimik at nakatungo lang dyan. Halos hindi mo rin nagagalaw yung pagkain mo. May problema ka ba? Naku, wala po. Ay, teka nga. Parang namamaga yata ang pisngi mo. Na paano ba yan? Ha? Kuwan kasi, masakit kasi yung ngipin ko kagabi. Kaya siguro parang namamaga tong pisngi ko.
Pagpapalusot na sabi ng dalaga. Hindi niya masabi ang totoo dahil sa takot sa banta ni Mayet. Isa pa, ayaw din niya na maapektuhan ng insidenteng yun ang relasyon ng mag-amang Paulo at Mang Damian. Batid niyang kapag nalaman ng matanda ang ginawa ni Mayet, magagalit yun at lalong lalayo ang loob sa asawa ng kanyang manong Paulo. Baka magkatampuhan pa ang mag-ama ng dahil sa kanya, bagay na hindi niya hahayaan na mangyari. Halos 4 na buwan pa lamang mula nang makapiling ng matanda ang kanyang alibughang anak. Hindi niya maaatim na muli na namang magkaroon ng alitan ng mag-ama ng dahil sa kanya. Ang mabuti pa'y bumili kayo ng gamot sa bayan. Hindi biro ang sakit ng ngipin, lalo na pag sa gabi yan umatake. Magpapaalam po muna sana ako. Gusto ko po sanang bisitahin yung bahay namin. Halos 3 buwan na rin po kasi mula nung huli kong bisita ron eh. Baka po kasi gapangan na ng mga damo yon hanggang loob. Ay, yun lang naman pala eh. Walang problema. Mabuting ang bisitahin mo yung bahay ninyo nang sa ganun ay hindi mabulok ka agad. Pero baka hindi po ako makabalik dito sa pananghalian. Doon na lang po ako magluluto ng pagkain ko. Ay, ganun ba? Kung ganun ay magbaon ka ng bigas at rekado. Maganda nga na napapausukan din ang kusina paminsan-minsan nang hindi pamahayan ng mga peste at mga insekto. Basta umuwi ka agad bago magdilim, ha? Opo, maraming salamat po, Lolo Damian. Ay nako, batang ito, para yun lamang eh. Lakad na at baka tanghaliin ka. Pagkatapos magligpit ng mga pinagkainan, masaya na nung tinungo ang palabigasan upang kumuha ng 1 gatang na bigas. Pagdating niya sa luma nilang bahay, hindi niya napigilan ang pagngingilid ng kanyang mga luha. Matapos tanggalin ang padlock ng pinto ay marahan niya yung itinulak. Lumangit-ngit yun nang dahan-dahan niyang buksan. Bumungad sa kanya ang mga sapot ng gagamba nang siya ay pumasok. Dumako ang kanyang tingin sa nakasaradong pinto ng silid ng kanyang yumaong mga magulang. Gumuhit ang malungkot na ngiti sa labi ng dalaga. Nang pumasok siya sa loob, nakita niyang masinop pa rin ang gamit na naroon. Bagamat balot na ng alikabok at puno na ng sapot ng gagamba ang silid, maayos pa rin nakapwesto sa mga lalagyan ang mga yon. Maging ang damitan ay hindi makalat. Matapos pasadahan ng tingin ang kabuuan ng silid, inumpisahan niya na ang paglilinis. Inuna niyang tanggalin ang mga sapot sa kisame at dingding. Pagkatapos, inilabas niya ang mga damit at pinagpagan sa kamuling itinupi. Nang malapit na siyang matapos, biglang may nalaglag na isang munting lalagyan mula sa damitan ng kanyang ama. Kulay itim yun na mas malaki lamang ng kaunti sa kahan ng sigarilyo. Dinampot niya yon at sinipat. Nakita niya na may mga munting larawan at simbolo na nakaukit doon. Ibinulsa niya at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Masusi niyang nilinis ang bahay bago lumabas. Palubog na ang araw nang makatapos siya sa paglilinis sa bakuran. Bagamat 30 minutong lakad lamang naman ang layo ng lumang bahay nila sa bahay na bato, ay nagmadali nang makabalik ang dalaga. Nakakahiya kung hindi siya makakauwi sa tamang oras. Uy, buti naman at nandito ka na. Akala ko mag-isa akong makikibaka rito sa kusina eh. Ikaw talaga? Pababayaan ba naman kita mag-isa rito? Pero alam mo, naiisip ko, bakit kaya wala nagpipresentang mga kababaryo natin na kasambahay dito? Dadalawa lang tuloy tayong kumagawa. Kasi nga, mas gusto ng mga taga rito na magtrabaho sa bukid kesa mga muhan. Tingnan mo nga, kahit manggagawa sa nyugan at palayan eh, wala makuha si Angkol. Kaya tumanggap na lang siya na makikitanim. Kung sa bagay, kapag ganon, hindi sila aasa sa sahod. Sarili pa nilang oras nila. Magbibigay lang sila ng parte ng kita, ayos na. Tumpak, kaya nga si Angkol waiting na lang tuwing anihan at koprahan sa parte niya. Nasa ganoon silang pag-uusap nang biglang bumungad na naman si Aling Bining.
Agad nitong itinaas ang bandera ng isang babaeng palengkera. Nakapamewang agad ito na daig pa ang amo at agad silang tinalakan. Aba, parang wala na naman kayong tigil sa pagchichismisan dyan ah. Anong pinag-uusapan niyo at parang kinikiliti ang tumbong ng payatot na yan? Ano naman po sa inyo, mahaderang paraluman, kung kinikiliti ang tumbong ko? Naiingit ba kayo dahil walang gustong kumiliti sa inyong kuluntoy na bulaklak? Sira ulo ka. Halika nga dito at sasabunutan kitang buwisit ka. Aba, ang lakas ng loob ng matandang to ah. Baka patulang kita dyan. Hindi malaman ni Jelay kung ano ang gagawin na magpang-abot na ang dalawa. Hindi niya akalain na tuluyan ng mawawalan ng kontrol si Makoy at biglang papatulan si Aling Bining. Marahil ay naubos na rin ang natitira nitong pasensya para sa biyanan ng kanyang manong Paulo. Nagpilit siyang pumagitna at sinubukang awatin ang dalawa. Ngunit lalo lamang naging marahas si Aling Bining. Wala yung tigil sa pagtalak at sumisigaw habang hindi inaalis ang mga kamay sa ulo ni Makoy. Pati siya ay tinadyakan na nito. Sa edad noong 48, malakas pa ang matanda at tila sanay na sanay sa pakikipag-away. Hindi niya mapagbitaw ang dalawa. Kaya naman kumuha siya ng isang balde ng tubig at binuhusan ang matanda at ang kanyang kaibigan. Yun ang tagpong nabungaran ni Mayet. Agad nitong sinugod si Jelay at sinabunutan. Binitawan naman ni Aling Bining si Makoy at si Jelay din ang pinagbalingan. Hanggang pinagtulungan na ng mag-ina ang dalaga. Siya namang dating ni Paulo. Agad nitong inawat ang dalawa at inilayo kay Jelay. Anak ng, ano bang kalokohan tong ginagawa nyo ng nanay mo, Mayet, ha? Itanong mo dyan sa dalawang impaktong yan. Matapang na singhal ni Mayet sa asawa habang galit na dinuduro sina Jelay at Makoy. Mabilis namang dumako ang tingin ni Paulo sa kanyang pinsan. Parang nais nitong matawa sa itsura ni Makoy. Daig pa kasi ang tandang na na-corner ng inahin habang nakatali. Mabuti na lamang dumaan pa ang kanyang papay sa manukan. Kung hindi, baka tumaas ang presyon ng dugo noon sa konsumisyon. Magkasabay kasi silang umuwi dahil nag-deliver ng palay sa kiskisan sa bayan ang kanyang ama. Mas impakto kayo mag-ina. Nakita mo? Paano hindi ka manggigigil sa lalaking yan? Mac, magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Baka nakakalimutan mo, asawa kong tinatawag mong impakto. Nung kami ang tinawag niya impakto, baliwala lang sa'yo. Baka nakakalimutan mo rin, Manong, kung ano mo ako. Pinsan mo ako. Kadugo mo at kilala mo ang ugali ko. Kahit itanong mo sa mga taga rito, hindi ako palaaway at hindi rin ako pumapatol sa babae, lalo na sa matanda. Pero dahil sa ugali na mag-inang yan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napatango na lamang si Paulo sa sinabi ng kanyang pinsan. Kilala niya yon at alam din niya ang ugali ni Mayet at ang nanay nito. Maging siya ay nauubusan na rin madalas ng pasensya sa mag-ina. Bungangera kasi at matapobre ang mga yon. Kung hindi lang dahil sa tulong nito nung siya ay nagkaproblema sa Maynila, hindi niya papatulan ang babae. Napasubo lamang siya dahil sa naging sitwasyon niya doon. Nang umalis kasi siya sa poder ng kanyang ama at nagpasyang makipagsapalaran sa Maynila, si Aling Bining ang una niyang nakilala. Nagtitinda yon ng mani at itlog sa terminal ng bus. Nakilala niya yon nang madukutan siya at matangay ang lahat ng pera na pinagbentahan niya ng mga alagang baka at kalabaw. Tinulungan siya noon na ma-recover sa mga mandurukot ang pera nang malaman na nagkakahalaga yon ng kulang-kulang 100,000. Hindi niya alam kung paano yon nagawa ng matanda, pero dahil doon, nagtiwala na siya kay Aling Bining. Wala siyang pagpipilian dahil bagong salta lamang siya sa syudad at walang alam na matutuluyan. Isinama siya nito sa inuupahang bahay at ipinakilala sa anak na si Mayet. Maganda si Mayet, ngunit hindi yun ang tipo niyang babae.
Masyado kasi yung galawgaw at malapit sa mga lalaki. Tinulungan siya ng mga ito na makahanap ng sariling mauupahan sa isang maliit na komunidad ng mga squatter sa Pasay, malapit sa may terminal. Madali siyang nagkaroon ng mga kaibigan at kasangga sa lugar dahil din sa mag-ina. Ang mga yun din ang nagpakilala sa kanya sa mga big-time na tao, kaya nagkaroon siya ng trabaho. Naging driver siya at taga-deliver ng mga package ng isang mayamang negosyante. Malaki ang natatanggap niyang sahod, bagamat siya ay nagtataka, hindi niya na lamang yon pinansin. Ang mahalaga, natupad niya ang kanyang gusto, ang mabuhay ng malayo sa anino ng kanyang ama. Sa tulong din ni Mayet at Aling Bining, madali niyang natutunan ang kalakaran sa syudad. Kalaunan, nalaman niyang nagtatrabaho pala si Mayet bilang agogo dancer sa isang nightclub sa Pasay, kaya marami yung koneksyon. Naging madalas siya sa nightclub na pinapasukan nito hanggang sa naging karelasyon niya ang babae. Bagay na ikinatuwa naman ni Aling Bining. Ilang araw lang kasi mula nung makilala niya ang mga ito ay inutangan siya ng matanda ng halagang 20,000. Kaya't ang pagkakaroon nila ng relasyon ni Mayet ay parang pambayad sa malaking utang nito sa kanya. Ngunit nito lamang nakaraang 4 na buwan, sinabihan siya ng kanyang amo na magpalamig muna sa probinsya. Tingin niya nagkaroon yon ng malaking problema. Ngunit wala naman yung sinasabi o ipinapaliwanag. Hindi na rin nagtanong ang lalaki. Isa yon sa mga natutunan niya sa syudad, ang huwag masyadong magtatanong. Kaya't kinabukasan din kasama ang mag-inang Mayet at Aling Bining, muli siyang bumalik sa puder ng kanyang ama. Kami pa ngayon ang babaliktarin mong buwisit ka? Kaya kitang-kita ko kanina na pinagtutulungan nyo ng tsimay na tong nanay ko. Dagdag pa ni Mayet na nagpabalik sa isip ni Paulo sa kasalukuyan. Ibubuka pa lamang niya ang kanyang bibig para sawayin yon, ngunit naunahan siya ni Makoy. Naniningkit ang mga mata noon na dinuro ang kanyang asawa. Teka nga muna sandali. Anong pinagtutulungan? Hindi namin ginawa yun, ha? Huwag ka nga sinungaling. Tama na yan, Macario, pwede ba? Hindi ka na nakakatuwa. Tama. Hindi siya nakakatuwa. Tama? Kung tamaan ka kaya sa akin matandang kulubot ka. Wala kang pinagkatandaan, ha? Isa pa, Mac, ikaw ang tatamaan sa akin. Kanina pa kita sinasaway, ayaw mong tumigil. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Lumalaban ka sa nakatatanda sa'yo? May pinag-aralan ka naman, di ba? Biglang natahimik si Makoy sa sinabing yon ni Paulo. Nakadama siya ng hiya sa kanyang sarili. Noon lamang niya napagtanto na parang lumagpas siya sa dapat niyang kalugaran. Hindi dapat naging ganoon ang asal niya sa harap ng kanyang pinsan dahil nakatatanda yun sa kanya. Ngunit ganun paman, hindi siya nagsisisi sa pagpatol sa mag-inang Mayet at Aling Bining. Walang karapatan ang mga yon na daragin sila komat may koneksyon ito kay Paulo. Para sa kanya, hindi matatawag na asawa ng kanyang pinsan ang babae dahil hindi naman sila kasal. Tama na yung bangayan yung yan. Jelay, tulungan mo si Mac. Linisin niyo tong mga to bago abutan ni Papay. Opo. Ikaw naman, Mayet, asikasuhin mo yan nanay mo. Hindi yung makikisali ka pa sa halip na umawat. Baling ni Paulo sa kanyang kinakasama. Pagkatapos ay madilim ang muka na tinalikuran na sila nito. Nagtuloy yon sa kanilang kwarto. Tinapunan naman sila ng matalim na tingin ni Mayet. Pagkatapos ay sumunod na kay Paulo. Habang si Aling Bining naman ay nakangising pinasadahan sila ng nakakainsultong tingin bago pairap silang tinalikuran. Kumendeng pa yon habang naglalakad at tumungo na rin sa kanyang kwarto upang magbihis. Ako na lang dito, Mac. Magbihis ka na at baka sipunin ka. Tsaka baka abutin ka pa ni Lolo Damian na ganyan ang itsura mo. Sigurado ka? Kaya mo nang linisin to mag-isa? Nagkalat lahat tapos may tubig pa dito. Sus, sisiw lang sa akin yan. Isa pa,
Kasalanan ko naman kung bakit nabasa rito eh. Naparami yung tubig na naibuhos ko. Nakalimutan ko na lupa nga pala ang sahig nitong kusina natin dito sa likod bahay. Dalawa ang kusina sa malaking bahay na yun. Isa para sa pagluluto ng mga pagkain na kailangan ng matagal na pagkakakulo at isa para sa pagluluto ng mga pagkain na hindi kailangan ng maraming gatong at madali lamang lutuin. Sige, maliligo lang ako't magbibihis. Pagkatapos ko, tutulungan na kita magluto ng hapunan. Bilisan mo na't baka dumating na si Lolo Damian. Sa kabila ng mga nangyari, maayos pa rin naman silang nakapaghapunan. Walang napansing kakaiba si Mang Damian sa kanila. Pagkatapos magligpit, maagang nagpahinga sa kanyang silid si Jelay. Saka lang niya naramdaman ang pagod sa maghapong paglilinis sa kanilang lumang bahay nang lumapat na ang likod niya sa higaan. Napabalikwas siya nang maalala ang maliit na sisidlan na kanyang nakuha sa damitan ng kanyang ama. Naupo siya sa papag at dinukot sa kanyang bulsa ang munting kahon. Mataman niya yung inusyoso, ngunit kahit anong pagsipat niya, hindi niya makita kung saan yun bubuksan. Nadismaya siya at nilagay na lamang yon sa ilalim ng kanyang unan. Samantala, pagkatapos ng insidenteng pagsasabunutan nina Aling Bining at Makoy, tila naging maingat na sa pakikitungo sa kanila ang mag-ina. Hindi na sila ginagambala ng mga yon, kaya't naging maayos ang kanilang trabaho. Hanggang dumating ang pasukan, kaya kinailangan ni Makoy na bumalik sa kanilang bahay. Nasa 3 taon pa lamang kasi ito sa kolehiyo. Malapit sa bayan ang kanilang tinitirhan, kaya mas komportable kung sa bahay nila siya uuwi. Pumayag lang naman siyang tumira sa bahay ng tiyuhin dahil sa pakiusap noon. Wala kasing kasama ang matanda kundi si Jelay. Ngunit ngayon na may iba nang makakasama yun sa bahay bukod sa dalaga, kampante na siya na umuwi sa kanila. Hindi na siya mag-aalala na magkakaroon ng hindi magandang usap-usapan ang paninilbihan ni Jelay sa malaking bahay na walang ibang kasama kundi ang matanda. Kailangan mo ba talagang umuwi sa inyo? Pwede ka namang sumabay kay Manong sa pagpasok eh. May klase nga ako na panggabi. Nakakaya naman kay Manong Paulo kung magpapahintay ako hanggang alas 8. Alas 4:30, uwian na sila sa munisipyo. Ganun ba? Pero kasi, huwag ka mag-alala. Dadalaw ako madalas dito pag walang pasok. Malapit lang naman yun sa amin. Ano ka ba? Tsaka huwag ka matakot dun sa 2 bruha. Kinausap ko na si Manong Paulo. Hindi naman gugulo yung mga yun. Dahil sa sinabi ni Makoy, napilitan na lamang ngumiti ang dalaga. Hindi niya masabi sa kaibigan na hindi lang kinamayet at Aling Bining siya natatakot, kundi maging kay Paulo. Lalo na at laging wala ngayon si Mang Damian dahil nag-aasikaso ng bagong libangan na manukan. Madalas pa nga ay doon na rin natutulog ang matanda. Samantala, muling nagpaalam si Mang Damian na maglalagi ng 5 araw sa manukan. Kailangan daw niyang personal na bantayan ang pagpapakain at pagsasanay sa mga manok. Ginawa na rin kasing negosyo ng matanda ang pagbebenta ng mga manok na panabong. Hindi maiwasan ni Jelay ang hindi makadama ng kaba, lalo na nang tapunan siya ng matalim na tingin ng mag-ina habang nagbibilin sa kanilang 3 si Mang Damian. Siguro naman narinig mo ang sinabi ng matanda kanina, hindi ba, Jelay? Opo. Kung ganon, ano pang hinihintay mo? Pasko? Kilos na. Umpisahan mo na magtrabaho, huwag kang kukupad-kupad. Ano po ang una kong gagawin, Manang? Tonta? Tinatanong pa ba yan? Natural, magluto ka. May balak ka bang gutumin kami ng nanay ko, ha? Matapos siyang sigawan, hindi inaasahan ni Jelay ang sumunod na ginawa ni Mayet. Hinablot siya nito sa buhok at kinaladkad papunta sa kusina. Manang, nasasaktan po ako. Bitawan niyo po ang buhok ko.
Pagmamakaawang sambit ng dalaga habang gigil na hinihila ni Mayet ang kanyang buhok. Anong bitawan? Ituturo ko lang sa'yo dapat mong gawin kasi tanga ka. Tama na po, Manang. Magluluto na po ako. Magaling kong ganon. Ngayon, alam mo na, ayoko sa mga tanga, ha? Parang hindi mo pa alam ang gagawin mo eh. Araw-araw mo naman yung ginagawa. Nananadya ka eh, ha? Nananadya ka ba? Muling sigaw ni Mayet sa dalaga. Hinigpitan pa nito ang pagkakasabunot kay Jelay at hinila papalapit sa saingan. Dapat sa'yo yung inuwad ko dito eh, para magtanda ka. Manang, tama na po. Tatandaan ko na po ang lahat. Hindi na po ako magtatanong. Tigilan mo nga ako sa kakaiyak mo. Alam mo bang kulong-kulo ng dugo ko sa yung babae ka? Matagal ko nang gustong gawin to eh. Aray ko po, Manang. Pakiusap, tama na po. Tumahimik ka. Ayoko marinig ang boses mo. Napahikbi na lamang ang dalaga. Nanginginig ang buo niyang katawan sa takot at pagpipigil na humulagpos ang anumang tinig mula sa kanyang bibig. Pabalya siyang binitawan ni Mayet, kaya't pasadsad siyang napahiga. Hindi niya na nagawang umiyak nang bumaldog ang likod niya sa mga nakasalansang panggatong. Pasalamat ka't hindi ka pwedeng magkaroon ng latay na nakikita. Kung hindi kanina ko pakinalmot yung pagmumukha mong babae ka. Pero binabalahan kita. Oras na magsumbong ka, pagsisisihan mong nakilala mo ako. Naintindihan mo? Sagot! Opo, Manang. Magaling. Bilisan mo na riyan para maaga kang makapagluto. Pagkatapos ay laban mo yung maruruming damit namin ni Paulo. Isabay mo na rin yung kay nanay. Naintindihan mo? Opo. Bilisan mo ng kumilos. Huwag kang kukupad-kupad. Nang matapos na ni Jelay ang kanyang mga gawain nung gabing yun, agad siyang nagpahinga sa kanyang kwarto. Dala marahil ng pagod ay kaagad na nilamon ng antok ang kanyang diwa, kaya hindi niya na nagawa pang patayin ang gasera. Hating gabi, naalimpungatan siya sa tunog na naririnig sa ilalim ng kanyang unan. Nang iangat niya yon upang tingnan kung ano ang lumilikha ng tunog, ay nagulat siya nang makita ang munting kahon na kanyang isinuksok doon. Nakaangat na ang takip. Lalo lamang lumakas ang tunog na kanyang naririnig. Parang lagitik yon ng kung anong bagay na kumukutkot sa loob. Dinampot niya ang kahon at binuksan gamit ang kanyang kuko. Medyo madulas, ngunit nagawa niya pa ring buksan. Nang maalis na ang takip, tumambad sa kanya ang laman noon. Maliliit na laruan, nagawa sa hindi niya matiyak kung goma ba o gulaman. May isang hugis na parang langgam na may pakpak at isang parang uod na kulay mapusyaw na dugo. Ipinatong niya ang mga yon sa ibabaw ng unan at muling inusyoso ang kahon. May nakita siyang kulay puting papel na naninilaw na dala ng kalumaan. Mayroong nakasulat na hindi niya maintindihan. Nang ipagpatuloy niya ang pagbabasa, nahintakutan siya sa mga nakasaad sa sulat. Ayon sa nabasa niya, ang nilalaman ng kahon ay mga alagang insekto na gamit sa pambabarang. Kinilabutan na ibinalik niya ang papel sa loob ng kahon. Habang nanginginig ang kamay, ibinalik niya rin ang mga figura ng insekto at uod sa loob ng kahon. Kinabukasan, muling naging kalbaryo ang kanyang araw dahil sa mag-ina na sina Mayet at Aling Bining. Oh, bakit nandito ka sa kusina? At magsasandok ka pa ng kanin? Manang, kakain po sana ako. At sino nagsabi sa'yong pwede kang kumain, ha? Manang, kuwan po. Lagpas tanghali na po kasi. Nagugutom na po ako. Ganon. Nagugutom ka na. Tapos na rin po ako sa mga pinagawa niyo sa akin. Pwede na po siguro akong kumain kahit konti. Kakain ka. Gusto mo nang kumain. Tama ba? Opo, Manang. Nakayukong sagot ni Jelay.
Nanginginig ang kanyang boses sa magkahalong takot at gutom. Halos mabitawan niya na ang plato na kanina niya pa hawak-hawak. Hindi makatingin ng diretso sa babae, dala ng takot na baka saktan siyang muli nito. Nang kunin sa kanya ang plato ay hindi siya nakatutol. Nakita niyang sumandok yon ng mainit na kanin, saka nakangising lumapit sa kanya. Ngunit nabigla si Jelay nang idukdok nito sa kanyang muka ang pinggan na may laman na bagong sandok na kanin. Nagugutom ka, di ba? Ayan, lamunin mo. Lumamon ka, patay gutom. Napaso si Jelay nang dumikit ang mainit na kanin sa kanyang muka, kaya malakas niyang naitulak ang babae. Umiiyak na napahawak siya sa napasong bahagi ng kanyang muka. Itinulak mo ko? Bakit, ha? Lalaban ka na, ha? Hindi po. Hindi ko po sinasadya, Manang. Nanlilisik ang mga mata na sinigawan siya ni Mayet. Muli nitong hinablot ang kanyang buhok at hinila siya sa kanyang ulo. Nahindik siya nang makita na hinagilap nito ang isang kutsilyo. Matapang ka na, ha? Akin na yung kamay mo. Manang, ayoko po. Maawa po kayo. Sinabing akin na yung kamay mo eh. Sigaw ng babae habang hinihila ang kamay ni Jelay at pilit na ibinubuka ang kanyang palad. Sinubukan niyang lumaban, ngunit marahas na itinutok ni Mayet sa kanyang muka ang hawak na kutsilyo. Nanginig siya dala ng takot. Napangisi naman ang babae sa nakitang pagkatakot sa kanyang mga mata. Hinila nito ang kanyang kamay at ipinatong sa lamesa. Hindi niya magawang tumutol nang ibuka nito ang nakakuyom niyang palad. Ganito dapat ang ginagawa sa mga kamay na pangahas. Napasigaw na lamang si Jelay nang maramdaman ang mariing paglapat ng talim ng kutsilyo sa kanyang kamay. Agad na dumugo ang nilikha noon na malalim na sugat. Siguro naman ngayon ay magtatanda ka na. Nakangising ani pa ni Mayet bago binitawan ang kamay ni Jelay. Ito ang isaksak mo sa kokote mong boba ka. Hindi ka kakain hanggat hindi ko sinasabing kumain ka. Maliwanag! Sige na, iligpit mo na itong mga kalat dito. Opo. Opo, Manang. Opo, Manang. Ba't hindi ka pa kumikilos dyan? Anong iniintay mo? Milagro? Manang, dumudugo po kasi itong sugat ko. Bakit hindi mo talian para tumigil ang pagdudugo? Baka naman gusto mong ako pang gumawa niyan. Nanginginig na mabilis na umiling si Jelay. Nakayuko ang ulo na dinampot ang nahulog na plato, saka maingat yung inilagay sa lababo. Napaigtad pa siya sa takot nang muling marinig ang boses ni Mayet. Bilisan mo na riyan bago pa magbagong isip ko. Baka mainis na naman ako, tamaan ka na naman sa akin. Pahabol pa ng ginang bago siya iniwan sa kusina. Nang matiyak na wala na yon, saka lamang siya humulagpos ng malakas na hagulgol na kanina niya pa nais pakawalan. Umiiyak na hinugasan niya ang sugat sa kanyang kamay. Patuloy yung dumudugo na parang ayaw ng maampat. Mabilis siyang nagtungo sa kanyang silid upang maghanap na may pangtatali doon. Nakita niya ang maliit na retaso ng tela na napapatungan ng munting kahon sa ibabaw ng kanyang lamesita. Hindi sinasadyang nabahiran ng dugo ang ibabaw ng kahon, nang yun ay kanyang hawakan para kunin ang tela. Nagulat siya nang maramdaman na tila dumikit sa kanyang palad ang kahon. Pakiramdam ni Jelay, sinisip-sip nito ang dugo sa kanyang sugat. Nahintakutan na nabitawan niya yon. Kinikilabutan na napatitig siya sa kahon. Nang makitang wala namang kakaiba roon, ay lumabas na siya ng silid upang gawin ang lahat ng iniuutos sa kanya ng mag-ina. Pagsapit ng hapunan, agad na napansin ni Paulo ang tali sa kamay ni Jelay. Na paano yung kamay mo, Jelay? Nako, tatanga-tanga kasi yan, kaya nasugatan. Kulang pa yata sa kanya yung hinihiwa niyang sibuyas eh. Hindi ikaw ang tinatanong ko, Mayet. Sumagot ka, Jelay. Ano nangyari sa kamay mo?
Nahiwa ko po, Manong. Ganun ba? Sa susunod, mag-iingat ka, ha? Hayaan mo na muna si Mayet na mag-asikaso dito mamaya. Baka maimpeksyon yung sugat mo. Matapos ang hapunan, sinabihan siya ni Paulo na magpahinga na sa kanyang kwarto. Pinipigilan niya ang sarili na huwag manginig habang dahan-dahan siyang tumayo. Nararamdaman kasi niya ang matatalim na tinging ipinupukol sa kanya ng mag-ina na sina Mayet at Aling Bining. Pagpasok niya sa kanyang silid, binalot na naman siya ng matinding awa sa sarili. Napatitig siya sa munting kahon na nakapatong sa lamisita. Kinuha niya yon at idinikit sa kanyang dibdib. Para bang sa pamamagitan noon ay maiibsan ng lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Tay, hirap na po ako dito. Kunin niyo na lang po ako. Hindi ko na po kaya ang ugali ni Manang Mayet at ng nanay niya. Nung mga sandaling yon, pakiramdam ni Jelay pagluha na lamang ang tangi niyang kanlungan. Nais niyang lunurin ang lahat ng hinanakit niya at sama ng loob sa pamamagitan ng tahimik na pag-iyak. Ngunit napatigil siya nang makarinig ng tila mahiwagang boses mula sa hawak niyang kahon. Boses na parang nag-uutos. Hindi niya napigilan ang paglukob ng takot sa kanyang dibdib. Ha? Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ngunit nagpatuloy lamang ang boses. Palakas yun ng palakas na parang bumibigkas ng isang mantra. Napatakip siya sa kanyang tainga, ngunit naririnig niya pa rin yun ng malinaw. Habang patuloy sa pagbigkas ng kung ano-anong kataga ang mahiwagang tinig, unti-unti namang nawawala ang takot ni Jelay. Unti-unti yung napapalitan ng galit. Namalayan na lamang niyang sinusunod niya na ang mga naririnig mula sa mahiwagang tinig. Umupo si Jelay na nakasalikop ang 2 binti sa ibabaw ng papag. Pagkatapos ay inilabas niya mula sa kahon ang munting figura ng insekto. Ipinatong niya ang mga yon sa ibabaw ng kahon. Pagkatapos ay mahina niyang binasa ang mahiwagang katagang nakasulat sa papel. Bawat kataga, malinaw at mariin niyang binibigkas. Punong-puno yon ng damdamin, puno ng pagnanais na maglapat ng kaparusahan. Kinaumagahan, napuno ng malalakas na tili ni Mayet ang buong bahay. Ano ba, Mayet? Ano na naman ba yan? Kaya aga-aga ko makatili ka. Bakit ba? May maliliit kasing bukol na tumubo sa mukha ko. Tingnan mo. Para yun lang eh. Nagtititili ka na? Tagyawat lang yan. Kung makasigaw ka, akala mo nakakita ka ng aswang. Wala naman akong tagyawat kagabi. Bigla na lang nagkaroon ngayon. Ano yun, magic? Baka naman nagka-allergy ka lang sa kinain mo. Hindi naman ako allergic sa adobong sitaw at pritong galunggong eh. Tsaka parang pakiramdam ko may kumikislot sa loob. Guni-guni mo lang yan. Maghilamos ka para mawala. Makapagkape na nga. Buisit na buhay to. Wala ka bang pasok? Sabado ngayon. Pero dahil maaga ka ng bulahaw, maaga tuloy ako nagising. Naiinis na tinungo ni Paulo ang kusina para magkape. Maya-maya, tinawag niya si Jelay. Ngunit nagtaka siya nang hindi sumagot ang dalaga. Nagpunta siya sa kubo para tingnan kung naroon yun, ngunit hindi niya makita. Pinihit ni Paulo ang seradura. Nakita niyang hindi yun nakalak, kaya tumuloy na siya sa pagpasok. Pagdating sa loob, nakita niyang nakahiga pa rin at tulog ang dalaga. Bagay na kanyang ipinagtaka. Maaga kasi kung gumising si Jelay. Nauuna pa yon sa pagtilaok ng manok sa madaling araw. Nilapitan niya yon at sinalat sa noo. Halos mapaso ang kamay niya sa taas ng lagnat noon. Sinilip niya ang kamay ng dalaga. Namamagayon dahil sa sugat. Marahil yun ang dahilan kaya yun nilalagnat.
Dali-dali siyang bumalik sa kanilang kwarto para kumuha ng gamot at pamalit na pantali sa sugat ni Jelay. Oh, anong meron? Ba't aligagang-aligaga ka? May gamot ka ba riyan sa lagnat? Ang taas ng lagnat ni Jelay. Namamaga rin yung sugat niya sa kamay. Hanep pa! Alalang-alala ka sa muchachang yon? Daig mo pang asawa? Pamilya na si Jelay sa pamamahay na to, kaya tigil-tigilan mo ako sa mga patutsada mo, ha? Seryosong sagot ni Paulo sa kanyang asawa. Tulog pa rin si Jelay nang bumalik siya sa kwarto nito. Muli siyang lumabas para kumuha ng dahon ng malunggay. Dinikdik niya yon at inilagay ang katas sa isang maliit na mangkok. Kumuha siya ng isang baso ng tubig at isang kutsara saka binalikan ang natutulog na dalaga. Manong, anong gagawin niyo sa akin? Bitiwan niyo ako! Shh! Huwag kang matakot. Sandali lang naman to eh. Hindi ka masasaktan. Huwag po, Manong! Maawa po kayo sa akin! Gaga? Anong wag po ka riyan? Kung makaarte ka, akala mo mamolestyahin ka? Singhal na naman ni Mayet sa nag-hysterical na si Jelay. Sinundan kasi nito ang kanyang asawa sa kwarto ng dalaga dahil gusto niyang matiyak na hindi yun magsusumbong kay Paulo. Saka lamang nahimasmasan si Jelay. Naalimpungatan kasi siya sa malamig na kamay na humawak sa kanya. Pagdilat niya, bumungad sa kanya si Paulo na nakaupo sa gilid ng kanyang higaan at may dalang pantali. Hindi naman talaga masyadong masakit tong katas ng malunggay. Eto, inumin mo muna ang kalahati at ang natitiray, ilalagay natin dyan sa sugat mo. Natural na antibiotic to, kaya gagaling ka kaagad. Nakangiting paliwanag ni Paulo sa dalaga habang pinapainom ng katas ng malunggay. Pagkatapos ay maingat niyang pinatakan ang sugat ni Jelay ng natirang katas, saka tinalian ng malinis na pantali. Ilang oras lang bumaba na rin ang lagnat ng dalaga. Matapos matiyak na maayos na si Jelay ay iniwan na nila yon upang makapagpahinga. Tapatin mo nga ako, Mayet. Bakit nitong mga nakaraan ay parang laging takot na takot si Jelay sa mga tao rito sa bahay? Ha? Aba, malay ko. Kung makatanong ka naman, parang nagtatanong ka ng kriminal. Bakit, hindi ba? Para namang hindi ko kayo kilala ng nanay mo. Mga mata pobreng manggagancho. Anong ibig mong sabihin? Ay, matagal ko nang alam ang modus nyo mag-ina. Kasabwat kayo ng mga nandukot sa akin sa terminal noon. Kaya nagtaka ako kung paano niya na-recover yung pera ko noon eh. Anong kasabwat ang pinagsasasabi mo riyan? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Modus nyo mga taga-squatter yun. Nag-aabang ng probinsyanong mapeperahan. Nalaman kasi ng nanay mo na mas malaki ang magiging pakinabang nyo sa akin kung makukuha nyo ang loob ko. Mahusay din kumilatis ang nanay mo, ha? Wala akong alam sa sinasabi mo. Tsaka, anong kaugnayan ng nakaraan na yan sa lagnat ni Jelay? Natural, malaki. Tingin mo naniniwala ako na aksidenteng nahiwa ni Jelay ang sarili niya? Anong akala mo sa akin? Tanga? Bakit? Hadlang ba si Jelay sa plano nyo? Kaya minamaltrato nyo siya para umalis? Sasagot pa sana si Mayet at mga ngatwiran nang bigla silang makarinig ng malakas na kalabog sa labas. Sinundan yon ng namamaos na tinig ni Aling Bining. Magkasunod na lumabas sina Paulo at Mayet para saklolohan yon. Nagulat sila nang makitang nakahandusay na sa sahig ang matanda. Nilapitan yon ni Mayet at tinanong, Nay, ano nangyari sa inyo? Tulungan mo kaya munang tumayo bago ka magtanong. Kalmadong sambit ni Paulo sa kanyang asawa. Hindi siya nag-alala para sa kanyang biyanan tulad ng pag-alala niya para kay Jelay. Simula nung matuklasan niya ang sikreto ng mag-ina ay nawalan na siya ng amor sa mga yon. Kabilang pala ang dalawa sa grupo ng mga manggagancho sa squatters area malapit sa terminal. Protektado yon ng mga pulis scalawags na siyang may hawak sa lugar na yon. Nung araw bago sila umuwi ng probinsya, sinabi yun sa kanya ng dati niyang amo na si Mr. Chen. Dahil sa kabaitan ni Paulo, pinauwi siya noon sa probinsya para hindi na lumalapa ang kanyang sitwasyon.
Habang hindi pa malalim ang kanyang koneksyon sa sindikato ay pwede pa siyang umalis, ngunit huli na ang lahat para sa mag-inang sina Mayet at Bining. Delikado kapag bigla na lang niya itong iniwan sa syudad. Baka idamay siya nito sa mga atraso nila bilang paghihiganti. Kailangan lang niya ng panahon at tamang dahilan para hiwalayan ang babae na hindi siya magkakaproblema. Ano bang nangyari? Bakit nandyan kayo sa sahig? Hindi ko nga alam Basta naramdaman ko na lang na parang may kumagat sa batok ko, tapos bigla akong nahilo. Magpahinga na lang muna kayo sa kwarto, Nay. Buong araw na naging mainit ang ulo ni Mayet dahil siya ang nag-asikaso sa lahat ng gawaing bahay. Hindi naman makatulong ang nanay niya dahil nahilo raw yon. Hindi naman siya makapalag dahil nandoon si Paulo. Ngayong batid niya na alam na nito ang kanilang sikreto ay hindi siya dapat makitaan ng pagkakamali. Wala siyang balak na bigyan niyo ng dahilan para siya ay hiwalayan. Malaki ang mamanahin noon kaya ayos lang sa kanya na mamuhunan ng kaunting hirap. Hanggat hindi siya umaamin ay wala yung magiging katibayan sa akusasyon sa kanilang mag-ina. Hindi na siya nagrereklamo nang si Paulo na mismo ang naghahatid ng gamot at pagkain para kay Jelay. Ang nanay niya naman kasabay niya ng kumakain. Matapos ang hapunan, naglinis muna siya ng katawan. Simula pa nung umaga, pakiramdam niya ay hindi na naaalis ang pangangati sa kanyang muka. Nakaramdam lang siya ng ginhawa pagkatapos niyang maligo. Nawala rin ng bahagya ang pangangati sa kanyang muka. Pagpasok niya sa kwarto ay naroon na si Paulo. Hindi siya kinikibo ng lalaki kaya tahimik na lamang siyang tumabi sa higaan. Ngunit nagulat siya nang bigla siyang itinulak ni Paulo. Mayet, ano nangyari sa mukha mo? Bakit lumaki yata ang mga bukol? Anong lumaki? Natatarantang tanong ng babae. Wala sa loob na napahawak yon sa kanyang muka. Natakot nang makapa ang mga bukol na tila lumalaki pa ng husto. Napahiyaw sa sakit si Mayet nang biglang gumalaw ang mga bukol. Tila may kung anong gustong lumabas mula roon. Marahas ang mga yon na nagkikislutan na parang naghahanap ng malalabasan. Pareho pa silang napasigaw ni Paulo nang biglang pumulandit ang katas mula sa bukol sa kanyang muka. Ano to? Uod! Napakaraming uod! Tulong! Tulungan mo ako, Paulo! Paulo! Huwag kang lalapit sa akin! Lumayo ka! Layuan mo ako! Takot na takot ang lalaki sa kanyang nasaksihan. Hindi niya mapigilang kilabutan dahil sa kumpul-kumpol na maliliit na uod na lumalabas mula sa mga pumutok na bukol sa mukha ni Mayet. Mistula yung tubig na umaagos palabas ng butas. Dahil sa ingay, napasugod naman sa silid ng mag-asawa si Aling Bining. Paulo, tulungan mo ako! Tanggalin mo tong mga uod! Ay, naku po, Diyos ko! Ano nangyayari? Mayet! Sandali, dito lang muna kayo. Susunduin ko lang si Mang Kaloy. Mabilis na tinalunton ni Paulo ang daan patungo sa bahay ng matandang albularyo. Malapit lang kasi yon sa lumang bahay ng pamilya ni Jelay. Hindi naman nag-atubiling sumama si Mang Kaloy. Ngunit pagdating nila ay naabutan nilang nakahandusay sa sahig si Aling Bining. Halos matakpan na ang buong katawan nito ng mga itim na langgam na may pakpak. Diyos ko, saan galing ang mga insektong yan? Huwag ka mag-alala. Mawawala rin ang mga yan mamaya. Ako ang bahala. Maglagay ka ng kaunting baga sa bao, iho. Lagyan mo ng kaunting asin, saka mo dalhin dito. Mabilis namang tumalima si Paulo sa utos ng matanda. Matapos maibigay ang mga hinihingi nito, ay nag-umpisa na yung bumigkas ng mga orasyon. Nang gilalas ang lalaki, nang unti-unting maglaho ang mga uod at mga langgam sa loob ng silid. Tatapatin kita, Paulo.
na barang ang asawa mo at ang biyanan mo. Isang uri ng barang na walang orasyon ng sumbalik. Ano pong ibig niyong sabihin? Ibig sabihin, walang pangontra sa barang ng tawak at gu. Ano pong... hindi na po sila magagamot? Oo, ang ginawa ko kanina ay mantra at orasyon lamang ng pampakalma sa binhi ng tawak at gu, para rin hindi na makatawag ng pansin. Hayaan mong makatulog ang dalawa, ngunit milagro na lang kung sila ay magigising pa. Kinabukasan, tulad ng sinabi ni Mang Kaloy, bangkay na lamang ang mag-ina nang magising si Paulo. Inaasahan man ay nahindik pa rin siya sa tanawing kanyang nakita. Bagamat walang bakas ng butas ang mukha ni Mayet, ay katakataka na medyo tumaba ang katawan nito. Ganoon din ang kanyang ina na si Aling Bining. Nang araw ng burol, may isang kapitbahay na nagsabi na nakakita raw siya ng maraming langgam sa loob ng kabaon ng matanda. May isa namang nagsabi na nakakita siya ng makapal na kumpol ng mga maliliit na uod sa ilalim ng kabaong ni Mayet. Matapos ang libing, nagpaalam muna si Jelay na uuwi sa kanilang bahay. Pakiramdam kasi niya ay mabigat ang kanyang dibdib. Pinayagan naman siya ng mag-amang sina Paulo at Mang Damian. Samantala, Narito po pala kayo, Mang Kaloy. Salamat po at tinitingnan-tingnan niyo tong bahay namin. Ay, kanina pa nga kita inihintay, Iha. Bakit po? May kailangan po ba kayo sa akin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam kong ikaw may gawa sa nangyari sa asawa ni Paulo at sa kanyang biyanan. pakiwari ni Jelay ay biglang nangatog ang buo niyang katawan sa sinabing yun ng matandang albularyo. Nakaramdam siya ng di maipaliwanag na takot. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa matanda na wala siya sa sarili nang gawin niya yun. Halos wala na siyang matandaan sa kanyang mga nagawa. Huwag kang matakot. Walang ibang makakaalam ng lihim na ito. Isa pa, batid kong hindi mo yun sinasadya. Ang lahat ng nangyari ay kagagawan ng kahon. Paano niyo po nalaman ng tungkol sa kahon? Dahil ako ang nagbigay noon sa iyong ama. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Kaloy? Ang kahon na yon, ang ala-alang binigay ko sa nag-iisa kong anak nang iwan ko sila ng kanyang ina sa Maynila. Kung ganun, kayo po ang ama na hinahanap ni tatay kaya siya napadpad dito? Ako nga, pero naduwag ako na magpakilala sa kanya. Hindi na napigilan ni Jelay ang maluha sa narinig na revelasyon ng matanda. Di yata't ito ang amang matagal na pinananabikang makita ng kanyang ama. Hanggang igupo ng sakit ang tatay niya ay umaasa pa rin ito na makikita ang kanyang ama. Gusto niyang sumbatan ng matanda, ngunit nababakas niya sa mga mata nito ang matinding pagsisisi. Natakot ako noon na baka hindi rin ako matanggap ng tatay mo. Baka pinuntahan niya lamang ako para pagsalitaan ng masama at itakwil sa bandang huli. Patawarin mo ko, Jelay, kung naduwag ako noon. Umiyak na lamang ang dalaga at niyakap ang matanda. Ngayong alam niya na ang lahat, kahit palihim, ay maipadarama niya pa rin ang pagmamahal ng isang apo rito. Patuloy na nanilbihan si Jelay sa pamilya ni na Paulo. Nung mga panahong yun, hindi na iwasan ni Jelay na mahulog ang loob sa lalaki. Mabait pala yun at maalalahanin. Taliwas sa una niyang impresyon. Akala niya noon ay masama rin yun tulad ng asawa nito at biyanan. Ang kanyang nakalimutan ay mabait ang ama noon na nagpalaki sa kanya. Kahit kailan, hindi ipinaramdam ni Paulo na malayo ang agwat nilang dalawa at katayuan sa buhay. Masayang pinagmasdan ni Mang Damian sina Jelay habang naglalakad papunta sa altar. Sa wakas ay nagbalik na rin sa tunay niyang tahanan ang anak ng apo ng pinakamagandang dilag sa kanilang baryo.
Yun! Ang ganda nun, may mga twist pa. Nagulat ako doon Dahil dyan, meron na naman po tayong shout out. Simulan po natin kay Boss Bernard Chodoro, kay Sean Ann Reblinka, kay Michelle de la Cruz, hi po kay Josefina Fuelias, kay Monica Nieves, kay Edgardo Fontanilla, hi din po kay Chris Alcantara, Helen's Mix Vlog, kay Liza Agodo, Hannah Maylin Sesgundo, Hilario Patra Jasmine, Arlene Castro Ramos, hello din po kay Angelina Ignacio, kay Finky Rusi 14, Joy Aniban, Lady Sparrow Taurus, hi din po kay Melvin Tambus of Zamboanga from Mami Riza. Hello po kay Ray Buendia, kay Jenny May, kay Billy Ray from Lucy Buendia. Hello po kay Romela Terrado, Bob Dylan, Dingkong from Marcos Balingasa. Hello po kay Jenny Villa, kay Albert Valderrama, kay Mirasol Masuher, kay Desiree de los Santos. Hi din po kay Toto, kay Kawil, kay John Munding, Papa Opong, Mama Lol, AJ, Jerry, Weng, Windy, Vincent. Pogi naman ang pangalang yon. Hi din po kay Angie, Yael at Tantan from Gloria Taer. Hi po kay Margareth, kay Mary Ann Rivera Padilla from Larry Gumangas. Hello po kay Helen Flores, kay Charlene Gumansing. Hi din po kay Cecil Vlog, kay Medelina, kay Miss Maura, kay Lucy San Jose, kay Honey Austria, Shauma TV, Lydia Lopez, Jessica Sobremonte, Jobel Baldonasa, kay Janaya Dagison, kay Janice Delfin Ramirez, kay Yasmin Bautista. Hello po kay Manny Maniego, kay Jasmine Vicente, kay Marideth Jurila, kay Sidney Crosswind, kay Gianni Rojas, kay Tara Dabi, kay Marian Laborte, kay GDG, Virginia Belay, kay Rai at Eliza from Antipolo. Hello po kay Len TV2, kay Jenny V. Suco, Georgia Reyes, Ana Lily Reyes from J. Roy. Hi po kay Mel Santarisa, kay Vicky Abut, kay Rida, Chat Advincula, Chambi, Champi, Tad, Danda at Junior Aguilar from Yana Marie Respicio. Hi po kay Mabel Reyes, kay Adam Lasa, kay Consolacion Alvarez, Lori Paredes, Julie Tapang from Ana Liza Diga. Hi din po kay Irma Umali, kay Rodolph Leres, kay Eunice, kay Richel Villarwal, kay Silvia Marie Alegre, Verna Oriondo, Kilonyo Viane, kay Lea Villanueva, at ang nag-iisang Berry ng Taiwan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo kung nasan man kayo. Again, maraming salamat po. Love po kayong lahat ni Kwentong Enteng.